Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, ay gusto ko lang pong magpasalamat sa ating mga Lodi sa comment section na sila. Lodi JJ Cahigas F8J, Lodi Delapiedo R7P, at Lodi Utak Bia 7081. Maraming salamat po sa palagi ninyong pagsuporta sa ating channel. Tayuna't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Ito na ang laban na matagal nang hinihintay ng lahat. Isang tunggalian sa pagitan ng pinakamalaking nag-ambag sa titulong Mount Wafor Flower at ng pinakabihasang disipulo ng ikalawang henerasyon. Alam na ng ibang mga disipulo kung gaano kalakas si Muwi dahil sa kanilang pagsasanay kasama siya, pero wala ni isa sa kanila ang tunay na nakakita kung paano siya lumaban ng buong seryoso. Ganoon din ang kanilang elder. Iniisip ni Elder Beck kung gaano kalakas ang dapat niyang gamitin. Sa huli, nagpasya siyang gagamit lamang ito ng parehong antas ng lakas na ginamit niya laban kay Mujin. Sinabi naman ni Muwi na may ipapakita siyang bagong martial art. Hindi ito inaasahan ng Elder kaya ipinaliwanag ni Muwi na ang teknik na iyon ay tinatawag na Plum Blossom Scattering Hands, at nilikha daw ito ng kanyang master. Nagulat si Elder Beck at hindi nito alam na may iniwan pang ibang teknik si Hangzhou. Sinabi niya na hindi na kailangang ipaliwanag, mas mabuting makita ito sa aktwal na laban. Pinayuhan niya si Muwi na magsimula kapag handa na. Walang pag-aalinglangan na agad sumugod si Muwi. Inarang ng Elder ang unang atake gamit ang espada. Kasabay nito, umatake siya gamit ang kabilang kamay sa Falling Flower Palm. Ngunit bago pa ito tumama, ginamit ni Muwi ang Plum Blossom Scattering Hands para baguhin ang direksyon ng atake ng Elder. Napatingin si Elder Beck sa kanyang kamay at napagtanto niyang hindi iyon simpleng pagharang o pag-iwas, ito ay epekto ng mismong teknik ni Muwi. Ngumiti ito ng bahagya, at doon niya naunawaan ang tunay na gamit ng teknik. Hindi daw ito suporta lang sa espada, isa daw itong kompletong sistema ng pakikipaglaban. Bigla niyang sinipa si Muwi, at napaurong ang bata. Sa isang iglap, nawala si Muwi sa kanyang harapan at lumitaw sa kanyang tagiliran. Pero agad itong naramdaman ng Elder at naharang ang atake nito. Sinubukan ni Muwi na hampasin ang ulo ng Elder, ngunit nakaiwas pa rin ito. Napansin ng Elder na kayang gamitin ni Muwi ang dalawang kamay ng pantay ang husay. Kitang-kita rin niya ang lalim ng pagsasanay nito. Sinubukan ni Muwi na sipain ang kanyang tiyan, pero naharang ito ng espada ng Elder at naitulak ito paatras. Nang magbanggaan ang kanilang mga espada, napagtanto ng Elder na lampas na si Muwi sa karaniwang antas ng isang second-generation disciple. Iba na daw ito kumpara sa ibang mga disipulo. Pero hindi niya agad tinapos ang laban. Gusto pa niyang makita ng buo ang Plum Blossom Scattering Hands. Kaya naglabas siya ng mas maraming enerhiya at gumamit ng teknik na Falling Petals. Nagulat sina Mua at Mujin sa kanilang nakita. Napansin ni Mujin na mas mabilis at mas malakas ito kaysa dati. Maingat na hinarang ni Muwi ang sunod-sunod na binitiwang atake ng Elder, ang teknik nito ay tuloy-tuloy at pabago-bago ang direksyon kaya mahirap daw itong basahin. Pero napansin ng Elder na nagagawa pa rin itong salagin ni Muwi. Doon niya naisip na kailangan pa niyang maglabas ng mas malakas na atake. Naglabas ng enerhiya si Muwi at sumugod sa Elder. Tinarget niya ang ulo ng Elder, pero nakaiwas pa rin ito. Muli siyang umatake at napaatras ang Elder, ngunit hindi pa man nakakahinga ang Elder, ay sumunod agad ng isa pang atake si Muwi na mas mabigat at mas mabilis. Hinarang ito ng Elder, pero napaluhod siya sa lakas nito. Nawasak pa ang sahig sa ilalim niya at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng takot. Agad niyang inamin na, napatunayan na ni Muwi ang sarili bilang isang tunay na espada ng Mount Hua. Napaisip ang Elder na para na raw itong ibang tao. Ibinaba ni Muwi ang kanyang espada at nagpasalamat sa kanilang Elder. Sinabi niyang bunga lamang daw iyon ng kanyang pagsasanay. Tumayo ang Elder at pinanood siyang umalis, iniisip kung anong klaseng karanasan ang pinagdaanan nito para maging ganoon kalakas. Kalaunan, nagtipon ang mga disipulo ng ikalawang henerasyon sa harap ng sect leader. Sinabi ng sect leader na nasiyahan siya sa naging resulta ng ending flower ceremony at pinuri nito ang kanilang pagsisikap at ang paraan ng paggabay nila sa mas nakababatang mga disipulo. Dagdag pa niya, kahit kulang sa atensyon, malinaw pa rin daw ang kanilang pag-unlad. Pero nilinaw niya na hindi lahat ay makakatanggap ng Plum Blossom Sword. Sinabi nito na may pagkakataon pa sa susunod na seremonya. Nagulat ang mga disipulo sa kanilang narinig.
Ang akala nila, ay lahat sila ay kinilala na bilang mga espada ng Mount Hua. Ipinaliwanag ng sect leader na 4 lamang ang kanilang mapipili. Tinawag nito sina Mu Wei, Mu Jin, Mua, at Mu Chou. Kinuha niya ang mga espada at ibinigay sa kanila. Sinabi niya na ang 4 ay nagpakita ng sipag at malinaw na pag-unlad sa espada. Ipinaalala niya na mahalaga ang mabilis na paglakas, pero dapat pa rin dong mag-ingat upang hindi magkamali sa landas na tatahakin. Pinabunot niya sa kanila ang mga espada at sumunod naman ang 4 na disipulo. Pagkatapos, inanunsyo niya na sila na ang opisyal na swordsman ng Mount Hua. Nagpasalamat ang 4 sa kanilang sect leader. Samantala, pumalakpak ang ibang mga disipulo, kahit halata ang kaba. Naalala nila ang sinabi ni Mu Wei, na dapat silang maging handa kung sakaling hindi sila mapili. At doon nila naunawaan ang sitwasyon, nalagot sila kay Mu Wei. Lumipat ang eksena na kung saan ay kinakausap ni Mu Wei ang mga disipulo. Pero sa isip ng mga disipulo, iniisip nila na papahirapan sila sa matinding pagsasanay. Akala nila sasabihin niya na bukod sa pagkain at pagtulog, puro ensayo na lang ang gagawin nila. Naisip pa nila na baka pilitin sila, at kapag tumanggi, baka mapahamak pa sila. Pero wala sa mga iyon ang sinabi ni Mu Wei. Lahat iyon ay guni-guni lang ng mga disipulo. Naupo silang lahat sa dining hall na halatang kinakabahan at panay ang tingin kay Mu Wei, kahit sina Mu Jin at Mu Chou ay kinakabahan para sa kanila. Si Mu walang ang kalmado at tuloy-tuloy sa pagkain. Nagtaka ang mga disipulo kung bakit tahimik si Mu Wei. Iniisip nila kung may balak ba siyang gawin pagkatapos kumain, kilala nila siya, hindi siya madaling magpatawad dahil lang maganda ang kanyang mood. Umaasa na lang sila na makakalimutan niya ang nangyari. Habang nakatingin ang lahat sa kanya, may isang nagtanong. Tinanong ni Mua kung bakit sinabi ni Elder Beck na lahat sila ay espada ng Mount Hua, pero 4 lang ang nakatanggap ng Plum Blossom Sword. Nagulat ang lahat sa tanong ni Mua at hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na itanong iyon. Sumagot naman si Mu Wei na totoo ang sinabi ng Elder, lahat sila ay kinikilalang espada ng Mount Hua. Sinabi rin niya na maaaring layunin ng Elder na bigyan silang lahat ng espada, pero hindi niya alam kung bakit 4 lang ang nabigyan. Sa totoo lang daw, ay alam ni Mu Wei ang dahilan at hindi nito sinasadyang marinig. Narinig niya ang usapan ng Elder at ng sect leader na sinabi ng Elder na pumasa ang lahat ng disipulo. Pero ayon sa panday, 4 lang daw ang nagawa nitong espada. Ibig sabihin, hindi dahil mahina ang iba kaya hindi sila nabigyan kung hindi kulang lang talaga ang espada. Sinabi ni Mu Wei sa mga disipulo na alam niyang natatakot at nag-aalala sila. Pinakalma niya ang mga ito at sinabi na pumasa silang lahat ayon sa kanyang pamantayan. Nagulat ang mga disipulo sa kanilang narinig at hindi nila inaasahan ang sagot na iyon, may ilan pang ang mas lalo pang kinabahan. Napagtanto ni Mu Wei na kailangan na niyang baguhin ang paraan ng kanyang pagsasanay. Hindi na daw pwedeng puro laban lang, kailangan din niyang palakasin ang sarili nitong kakayahan. Alam niyang kulang ang oras. Naiisip niya ito dahil sa narinig niyang usapan ng sect leader at ng monghe mula sa Shaolin. Pagkatapos ng seremonya, may isang disipulo na lumapit sa kanya at pinuri siya. Nagtaka si Mu Wei kung bakit ito umaasta na parang ngayon lang sila nagkita. Ang totoo, gusto lang ng disipulo na mapasaya siya para makaiwas sa problema. Pinatigil siya ni Mu Wei at sinabing huwag na siyang mag-aksaya ng oras, pinuri pa rin niya ito at pinayuhan na magpahinga bago ang hapunan. Pagkatapos niyang magsalita, may napansin siyang kakaiba. May isang monghe ng Shaolin na sumusunod sa isang disipulo, nagtaka siya kung ano ang pakay nito. Lumipat ang eksena sa opisina ng sect leader na kung saan ay magkasama silang umiinom ng tsaa ng monghe. Sinabi ng sect leader na mahirap puntahan ang Mount Hua dahil sa mga bundok. Tinanong niya kung bakit naparoon ang monghe. Nagpasalamat ang monghe at sinabi na naparoon siya dahil sa Orthodox Path Assembly. Nagulat ang sect leader sa sinabi ng monghe. Ang pagtitipong ito ay ginaganap tuwing 5 taon at dito nagtitipon ang malalaking sekta at mga angkan upang pag-usapan ang kalagayan ng Jiangho. Nagpapalitan ng mga sekta sa pag-host, at ang Mount Hua ang susunod na nakatakda rito. Sinabi ng sect leader na may mahigit 2 taon pa bago iyon mangyari, ngunit naglabas ng sulat ang monghe. Ayon dito, may pagtutol ang Bailey clan. Nag-aalala sila na baka hindi kayanin ng Mount Hua ang pag-host dahil sa mga nawala sa Shaanxi Massacre. Iminungkahi nilang magpalit ng schedule ngunit hindi naniwala ang sect leader na iyon lang ang dahilan.
Para sa kanya, may ibang layunin ang Bakley clan. Naniniwala siyang gusto nilang samantalahin ang kahinaan ng Mount Hua, pero ayaw nilang direktang umatake ng walang dahilan. Tumanggi ang sect leader sa panukala ng Hmong at sinabi niyang hindi sila uurong dahil insulto ito sa kanilang sekta. Ipinaliwanag ng monghe na tutol din ang kanilang abot sa mungkahi pero nais nilang maiwasan ang gulo. Nakikiusap siya na isaalang-alang ang kapayapaan. Napabuntong hininga ang sect leader at sinabi na may utang na loob sila sa Shaolin. Pagkaalis ng monghe, pinagmasdan niya ang sulat. Hindi niya alam, may nagmamasid pala galing sa malayo at ito ay si Mui. Nasa labas si Mui at iniisip ang sitwasyon. Bukod sa Overlord Fortress, kailangan pa nilang harapin ang Bakley clan. Buti na lang daw at hindi pa ito agarang problema. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang lumakas ng mas mabilis. Pagbalik niya, tinanong siya ni Mua kung saan siya pupunta. Sumagot naman siya na magpapahinga lang daw muna siya. Lumipat naman ang eksena sa aklatan na kung saan ay nakapalibot kay Mui ang maraming libro. Dahil may hawak na siyang Plum Blossom Sword, nabigyan siya ng akses sa mas mataas na mga teknik. Pinag-aralan nito ang Heavenly Casket Cultivation Technique. Inayos niya ang ilang bahagi nito at binawasan ang oras sa pagtuturo, habang dinagdagan ang oras sa meditasyon. Dahil dito, naging mas malakas at mas malinis ang kanyang internal energy. Matapos ayusin ang daloy ng enerhiya sa kanyang dantian, sinuri niya ang kanyang mga teknik sa espada. Napansin niyang may kakaibang aura ang kanyang espada matapos gamitin ang bagong enerhiya. Naunawaan niya ang sistema ng espada ng Mount Hua. Ang six-fold combo sword technique ang pundasyon, habang ang concentrated wind sword, falling plum blossom sword, at thousand scent sword naman ang pangunahing anyo nito. At ang plum blossom sword, secrets naman daw ang mga sanga. Ang Plum Blossom Sword Chi ay kumakalat na parang namumulaklak, at may katangian ng pula at puting plum blossom. Dito niya naunawaan ang tatlong katangian ng espada ng Mount Hua. Una, ito ay pabago-bago at mahirap hulaan. Pangalawa, ito ay maganda ngunit matalim. At ang pangatlo, kumakalat ang enerhiya nito sa lahat ng direksyon. Dahil dito, ay mabilis na lumakas si Mui. Lumaki ang kanyang dantian, lumakas ang kanyang katawan, at naging mas matalas ang kanyang pandama. Sa puntong iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang presensyang pamilyar, tumingin siya sa paligid at napagtanto nitong may nagmamasid sa kanya. Mabilis na tumalon si Mui papasok sa kagubatan. Ngunit sa kanyang pagtataka, nauna nang tumakbo ang taong hinahabol niya. Nagulat siya sa bilis nito. Alam niyang kung hindi siya makakasabay, tuluyan niya itong mawawala. Kahit hindi niya kilala ang hinahabol, sigurado siyang bihasa ito sa martial arts. Habang tumatakbo, biglang umakyat ang nilalang sa mga puno at lalo pang bumilis ang galaw nito. Tumalon ito papunta sa isang bangin at nagsimulang umakyat. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Mui. Tumalon siya at mabilis na umakyat at pilit inaabot ang nilalang. Nang makalapit na siya, agad niyang hinablat ito. Ngunit laking gulat niya, isa pala itong unggoy. Hindi siya nakapag-isip agad at sa isang iglap, hinampas siya ng buntot ng unggoy sa ulo. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Malakas ang tama ng kanyang likod, ngunit agad din siyang tumayo. Nanatili siyang nakatitig sa unggoy at halatang nalilito. Napansin nito na may hawak itong Plum Blossom Sword. Hindi pangkaraniwan ang isang unggoy na gumagamit ng footwork technique, lalo na ang may dalang espada. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Sa isang iglap, bigla na lamang naglaho ang unggoy at muling lumitaw sa kanyang tabi. Agad itong umatake at mabilis namang nasalag ni Mui ang paghampas nito. Doon niya napagtanto, ginagamit ng unggoy ang mga teknik ng Plum Blossom. Gamit ang kanyang espada, itinulak niya palayo ang unggoy. Hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon at tinanong niya ito kung isa ba itong mahiwagang nilalang na natutong lumaban. Sumigaw ang unggoy at biglang tumalon palayo. Alam ni Mui na may mga kakaibang nilalang sa mundo, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong uri, isang nilalang na bihasa sa espada. Doon niya naisip na ito ang matagal nang nagmamasid sa kanya. Bahagya siyang dumura ng dugo at sinabi niya na hindi niya alam kung galit ba siya o hindi. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, kailangan nilang maglaban. Hinamon niya ang unggoy na umatake, at hindi naman nag-atubili ang unggoy. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na atake.
Pareho silang gumagamit ng iba't ibang teknik, walang nagpapigil sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, pinulot ni Mowi ang kanyang espada mula sa lupa. Wasak na ang kanyang damit at puno ng sugat ang kanyang katawan. Tinitigan niya ang unggoy, may halong galit at pagtataka. Napaisip siya kung anong klaseng nilalang daw ba ito. Sumigaw ang unggoy, saka tumalikod at naglakad palayo at tila naiinis. Iniwan nito si Mowi na mas lalong nenas. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa sect leader. Sinabi ng sect leader na kilala niya ang unggoy at ang pangalan nito ay Amo. Lalong nenas si Mowi nang marinig iyon. Ipinaliwanag ng sect leader na nakita na niya si Amo noong siya ay second generation disciple pa lamang. Kasama raw ito noon ng Sword Saint na si Guk Hayen. Nagtanong si Mowi kung gaano nakatanda ang unggoy na iyon. Ayon sa sect leader, hindi siya sigurado, ngunit sinasabing mahigit 200 taon na itong nabubuhay. Posibleng halos 300 taon na daw ito ngayon. Dagdag pa niya, ang mga dating Sword Saint ng Mount Hua ang nag-alaga rito at doon daw natuto ng martial arts ang unggoy. Doon naunawaan ni Mowi kung bakit ganoon ito kalakas. Akala pa nga nila ay matagal na itong namatay, kaya natuwa ang sect leader na buhay pa ito. Pinayuhan niya si Mowi na maging maayos ang pakikitungo kay Amo sa susunod nilang pagkikita. May ilang Sword Saint din daw na natuto mula rito. Sinabi ni Mowi na naiintindihan niya. Ngunit sa loob-loob nito, nais niyang turuan ng leksyon ang unggoy. Nagpatuloy ang kanilang usapan at tinanong ng sect leader kung alam ni Mowi ang nangyari sa Bakley clan. Sumagot naman ito na alam niya na daw. Ipinaliwanag ng sect leader na kahit subukang pigilan ito ng Shaolin, darating ang oras na magkakaroon pa rin daw ng alitan sa Bakley clan. Hindi kikilos ang Sword King mismo, ngunit ang kanyang tagapagmana ang haharap sa laban. Hindi nagpakita ng takot si Mowi, sinabi nito na hindi daw siya natatakot. Nagulat ang sect leader, ngunit nanatiling kalmado si Mowi. Sinabi niyang hindi siya matatalo ng tagapagmana. Sa totoo lang, mas interesado pa siyang makalaban muli si Amo. Iminungkahi niya na anyayahan ang Bakley clan na pumunta sa Mount Hua. Nagulat ang sect leader sa ideya ng disipulo, ngunit ipinaliwanag ni Mowi ang kanyang dahilan. Kung nais ng Bakley clan na makita ang Mount Hua, sila daw ang dapat umakyat at hindi ang bundok ang lalapit sa kanila. Napangiti ang sect leader at sumang-ayon naman ito. Pagkatapos nito, pinaalalahanan niya si Mowi tungkol sa six-fold combo sword competition. Sinabi niyang dapat itong paghandaan ng mabuti. Matapos ang kanilang usapan, umalis si Mowi. Habang naglalakad, napaisip siya. Para sa kanya, hindi pa agad kikilos ang Overlord Fortress, ang Nine Hellsword Sect, at ang Bakley clan. Kailangan pa nilang maghanda kaya ang mas mahalagang pagtuunan ng pansin, ay ang paparating na kompetisyon sa loob ng 2 buwan. Bagamat hamina ang Mount Hua, isa pa rin itong malaking sekta. Gagamitin ng kanilang mga kalaban ang kompetisyon upang sukatin ang kanilang lakas. Sa araw ng laban, pagmamasdan sila ng lahat. At ang magiging resulta nito ang magtatakda kung kailan magsisimula ang tunay na alitan. Lumipas ang sandali, makikita si Mowi na kausap ang mga second generation disciples. Sinabi niya na sila ang pinakamadaling target sa ngayon, kaya ang tanging layunin nila ay maging mas malakas. Simula daw kinabukasan, magsisimula ang kanilang matinding pagsasanay. Wala silang magiging kalayaan hanggang matapos ang kompetisyon. At sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat, tapos na ang kanilang katahimikan. At dito nagtatapos ang ating kwento, at kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.